Chapter 8. Team. Nasa kabilang linya ang kaibigan ko. Talk to her if you must. Utos ni Bea. Nang hihinang napabangon si Timothy sa kanya inabot ang cellphone mula sa pagkakahawak ni Bea. Nilagay niya iyon sa kanyang tenga para mapakinggan ang boses ni Helena. Nang may tapat niya iyon sa tenga ay hinintay niya muna itong nagsalita. Team. Boses ni Helena mula sa kabilang linya. Napangiti agad si Timothy. Boses pa lang yata ng babaeng mahal niya ay buo na ang araw niya. Pakiramdam niya ay gumaan na agad ang nararamdaman niya. He felt relieved after hearing Helena's voice again lalo pa because she sounds so concerned. Helena, nakangiti niyang sagot kahit na medyo paos pa ito. Kumain ka na saka uminom ka ng gamot. Gusto mong gumaling di ba? Huwag matigas ang ulo mo kung gusto mo talaga akong makita, magpagaling ka. Sa tingin mo ba makakalapit ka sa amin ng anak mo kung may sakit ka? Pwede mo kaming mahawan. So, I advise you, huwag ka nang magpakatigas okay? Just do as I say. Napapout si Timothy. Ewan niya ba, he is really longing for her. Kaya siguro para siyang bata ngayon. Are you sure? Tila nagdududa pang tanong ni Timothy. Gusto niya lang makasigurado. Natakot na siya. Pagdating kasi ni Bea at iyon agad ang binungad niya ay kinabahan na agad si Timothy. Paano kung malaman iyon ni Helena? What if gamitin iyon ni Elaine laban sa kanya? Tim. I am sure. How are you feeling now? Nag-aalalang tanong pa ni Helena. I still have a fever, pero nung tumawag ka, gumaan ang pakiramdam ko, he answered straight to the point. Lihim naman na napangiti si Helena. Hindi yan nakakagaling. You need a real medicine, okay. Sige na. Xander at Tinsley is waiting for me for sure. Kung gaano kagaan ang naramdaman ni Timothy sa pagtawag ni Helena ay napalitaan agad iyon ng bigat sa dibdib ng banggitin nito si Xander. Muntik na niyang makalimutan na magkasama pala sila dahil sa saya niya. Saglit na saya lang naman pala iyon. Oo nga pala. Magkasama nga pala kayo, he answered. Halos pabulong na lang iyon dahil bigla na lang siyang nawalan ng lakas. He started to feel heavy again. Nakakainis. Naiinis siya kung bakit kailangan niya pang magkasakit ngayon. Plano niya kasi sana na sumunod kila Helena pero dahil nga dito sa puny MS niyang lagnat ay hindi tuloy siya natuloy. Akala niya ay may sasabihin pa si Helena pero bigla na nitong pinatay ang tawag na wala man lang goodbye. Ibabato niya sana ang cellphone pero naalala niya na hindi pala kanya iyon kundi kay Bea. 0. Kanina nakangisi ka tapos ngayon, halos pinagsakluban ka na naman ng langit at impyerno. Puna ni Carlo sa kaibigan niya. Shut up, tipid na sagot ni Tim na halatang bonus na bonus. Inabot niya at sinauli ang cellphone kay Bea. Ano, may binilin ba sa'yo ang kaibigan ko? Tanong nito. Yeah. She also reminded me that she is with Xander. What else can I do? Pabalang na sagot niya sabay talukbong ng kumot. Carlo at Bea just shrugged off their shoulders at looked at Tim feeling so clueless. Aalis na ko. Ikaw na ang bahala dyan sa kaibigan mo okay? Bilin ni Bea. Wait lang, Miss Bea. Muling pagpigil ni Carlo. Nilingan siya ng dalaga na nakataas ang isang kilay. Ano na naman ba? Can I ask for your digits? Para in case in the future, I can contact you. Napaatras si Bea. Contact for what? Just for anything. Sagot ni Carlo. Halatang wala siyang maisip na isasagot. Pero syempre, dahil blacklisted sa kanya si Timothy, dapat blacklisted din ang inchik na ito dahil ayon nga sa kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pinaniniwalaan niya iyon. Kahit na inaamin niyang pinapakabog ng isang Carlo Lee ang puso niya, hindi siya basta-basta magpapakabog, ano? Hindi siya easy to get. She learned from Helena's past experience at ayaw niyang mangyari iyon sa kanya. Masyado lang siyang advance mag-isip at she thinks of it as a prevention sa mga maling tao na nagtatangkang sirain ang peace niya. Mulat kasi siya sa katotohanan ngayon that guys will only make girls special lalo na sa mga early stages of their relationship. After that, wala na. Sa panliligaw lang naman nagpapakitang gilas. Sa una lang masaya, her trust issues grew bigger and bigger. If you want my digits, kailangan mo yung paghirapan. I don't really give my number to anyone. At hindi ka exemption doon.
Pagkaklaro ni Bea, bahagyang natawa si Tim sa ilalim ng kumot niya. Kahit nakatalbong siya ng kumot, syempre dinig niya kung paano dumamoves ang kaibigan niyang si Carlo at hindi nga niya mapigil ang hindi matawa. Napaatras ang dila ni Carlo at napahiya. Napaka-choosy naman. Bulong niya saka humigop ng lakas ng loob. Ganun ba? 0, di sige. Ipapakilala ko ang sarili ko. I am Carlo Lee. I work at Timothy's Mall. Siguro naman hindi na ako stranger noon sa paningin mo, di ba? Napangisi si Bea while raising her eyebrow. Try harder, Mr. Lee. She firmly stated saka siya nag-flip ng buhok at nag-walk out. Hindi siya bingi para hindi niya marinig ang bulong nito kanina na napaka-choosy niya raw. Aba, may sumalignoan na ang talas ng tenga ni Bea. Kahit pabulong pa iyon ay dinig niya iyon at hindi niya iyon mapapalampas. Girls have the right to be choosy of course. Kahit sino naman siguro may standard sa pagpapapasok ng lalaki sa buhay nila. And a random boy won't qualify lalo na sa isang decent at formal na babaeng tulad ni Bea. Inaamin niya na loko-loko rin siya madalas pero kapag pag-ibig na ang pag-uusapan, hindi siya nagbabasta-basta. She believes that she shouldn't only learn from her experiences alone but from other people's experiences too. Nang makabalik si Helena sa lamesa nila ay agad na nagtanong si Xander. Who was it? Sino ang kanina pang tawag ng tawag? Mind if I'll ask? Kanina pa kasi siya nagpipigil na magtanong. Pero ngayon na nagkaroon na siya ng chance, he took the opportunity. Nagitla naman doon si Helena. Dahan-dahan niyang ibinalik sa bulsa niya ang cellphone saka naiilang na napatingin kay Xander. Si Bea lang, Xander. Where's Tinsley? Nagtataka na tanong nito nang mapagtanto na wala na si Tinsley sa inuupuan niya. Nagbanyo lang saglit, maagap na sagot ni Xander. What? Hinayaan mo siyang magbanyo mag-isa. Sobrang laki ng resort na to. Natataranta na wika ni Helena. Pinagpawisan siya ng malagkit. Hinawakan ni Xander ang balikat niya saka pinakalma ito. Huwag kang mag-alala, okay. She is with Isegani's wife. Sinamahan siya nito. Nandito sila kanina. Nauutol na tanong niya. Yeah, you missed the chance to talk to her. She's funny and jolly kind of woman. Yes, surely, she is. But you are beyond special, Lena. Special, as in, special child ganun ba, Xander? Pagbasag ay Helena ng moment. Ay, ano ba naman yan? Minsan na nga lang tayo babanat, babasagin pa. Halika nga dito, natatawang sagot ng binete sa kanya mahinang ginulo-gulo ang buhok ng dalaga. Ang banat mo naman kasi. Kasing tanda na ng lolo at lola ko, no? Ganun. Napatili si Helena nang bigla siyang hulihin ni Xander sa mga bisig nito at pinagkikiliti. Mahinang sigaw niya habang tatawa-tawa. Tuloy ay hindi naiwasan ng ibang mga turista sa resort ang mapatingin sa kanilang dalawa. Xander, bitaw na, nakakahiya. Suwi ng dalaga. Ayaw ko nga. Nahuli na kita, ayaw na kitang pakawalan. Those words. Parang may iba pang pinahihiwatig. Why won't you let me go, Xander? Kahit na alam mo naman na ang laman ng puso ko ay isang tao lang. Will you stay and keep hurting yourself? Wika ni Helena sa kanyang isipan. Gustuhin man ni Helena na mag-enjoy sa Isla Catalina, ang huling gabi nila ngayon ay siyang bahagyang malamig para sa kanya kahit na nakagawa na sila ng apoy para sa bonfire nila ay parang may kulang pa rin talaga. Si Timothy ang lumilipad sa isip niya. The image of him is stuck in her mind. Hindi niya namamalayan na natutunaw na pala ang marshmallows na iniihaw niya. Mommy, look at your marshmallows. They are already melting. Puna ni Tinsley na natatarantang inilayo sa apoy ang marshmallows ng mommy niyang nakatuhog sa isang mahabang stick. Napakurap-kurap si Helena. Oh, my gosh! Aniya sa kahinaypan-hipan ng marshmallow niyang kamantek nang maglaho ng parang bula. Hindi kasi dapat nakatulala habang nag-ihaw ng marshmallow, Lena. Is something going on in your mind? Nagtatakang tanong ni Xander. He's a bit worried. Masaya naman si Helena kung pagmamasdan niya pero may mga beses na tahimik ito at parang may iniisip. Napahalukip-kap siya. Wala, I am better than okay. Nakalimutan ko lang talaga ang marshmallows ko habang nakatanaw sa kawalan.
Ang ganda ng dagat sa gabi. The stars and the moon looks beautiful too. They look like a wonderful family. How Xander wish na isang pamilya na lang sila. Wala siyang pakialam kung ano ang nakaraan ni Helena at Timothy. Wala siyang pakialam kung hindi siya ang nauna sa buhay nito. Ayos lang sa kanya kahit na may Tinsley na. Ayos lang sa kanya maging stepfather ng bata. That's how he loves her unconditionally. Willing siyang bitawan ang lahat para kay Helena. Kahit na maging ang sarili niya. Mas maganda ka pa ring pagmasdan kaysa sa mga bituin at buwan sa langit. Walang ano-ano nitong sinabi habang nakatitig sa malalam na mga mata ni Helena. He can only see his future with her. Siya ang gusto nitong makasama. Si Helena lang. It was so sudden when he saw her for the first time, alam na niya agad that it was love at first sight. Hindi naman niya inaasahan na magugustuhan niya ang babaeng supposed to be ay magiging supplier niya lang ng products. Unang kita niya pa lang kasi dito, parang nasabi na niya sa sarili niya na nakita na niya ang babae na mamahalin niya unconditionally, despite all odds. Hindi inasahan ni Helena na manggagaling iyon sa mga bibig ni Xander. How can this man be so in love with her kahit na sa tingin niya ay wala pa siyang nagagawang maganda para dito? How can he be selfless? Xander is a good catch. At kung wala lang sanang Timothy ay baka si Xander na ang pinili niya. But Xander doesn't deserve to be just an option. Deserve niyang piliin. Ayan ka na naman sa pambabala mo, natatawang sagot niya. Napailing-iling na lamang si Xander saka mas lalong tumabi sa dalaga. Hindi ako nambobola, okay. Totoo yun. Diba, Tinsley? Anito pa na tila kinukuha ang simpatsya ng bata. Tinsley giggled. Yes. Masigla niyang sagot sabay bumisnis. Sabi ko kasi sa'yo, Aba, talagang nagkontyab-ahan kayong dalawa, ano? Are you teaming up against me? Ha? Kunwaring pag-uusisa niya. No, mommy. Of course not. Todo deny na sagot ng bata. Sabi ko naman kasi sa'yo. Maniwala ka na lang sakin. Wala pang sakit ang mga mata ko. Fine, then. So, I'm pretty. Tanong muli ni Helena. You are pretty perfect for me. Hindi nakasagot si Helena. Na speechless siya bigla. Bakit ba kasi ang hilig-hilig na bamanat ni Xander ngayon? Umatras na yata ang dila niya. Paano niya pa itong kokontrahin kung ang mga ngiti nito ay ayaw niyang mapawit? Ayaw niyang saktan si Xander, Leon ang pinakaiwasan niya sa lahat. Lang sandali pa ay narinig na nila ang paghikab ni Tinsley. Mukhang inaantok na nga ito. Mukhang pagod na pagod. Paano ba naman, maghapon ay nasa beachfront sila. Mabuti na lang at may cottage dahil kung wala ay baka mangyari nga ang sabi ng lolo at lola nito na baka pag-uwi ng bata ay maging mukhang aita na siya. They all had fun together pero parang hindi pa rin kumpleto. Same goes with Xander. Ramdam niya naman kasi na kahit nariyan si Helena at kasama niya, parang ang layo pa rin nila sa isa't isa. Tinsley, are you sleepy? Pip-aikit-pikit na sumagot ang bata. Why yes mommy. Sagot nito habang nagkukusot pa ng kanyang mga mata. Come on, I am going to carry you on my back. Alok ni Xander. Helena raised an eyebrow. Are you sure? Medyo may kabigatan ang batang yan. Warning agad ni Helena. Malusog kasi si Tinsley. Sakto lang, hindi ganoon kataba. Kahit dalawa pa kayong pasanin ko, ayos na ayos lang, my muscles won't complain, natatawang sagot ni Xander. Napangiti na lang ang dalaga. Xander is really funny at times. At nakaka-inlove na ito kapag nagseryoso, iyon nga lang ay mukhang hapyo na lang ang tama noon kay Helena. Hindi na kasi matinag-tinag ang feelings niya para kay Timothy, Habang pabalik sila sa hotel ay malamig na hangin ang yamakap sa kanilang. Napahimat si Helena sa kanyang braso. Nalkasuot lang kasi siya ng sleeveless na dress at labas ang bare shoulders niya. Madali na silang pumasok sa loob ng hotel. Inilapag ni Xander sa kama ang batang si Tinsley. Tamba na agad ito, nakatulog na nga sa likuran ng binata. Kaya nang ailapag nila ito sa kama ay wala na, tulog na si Tinsley. Natawa na lang si Helena. Ang bilis talagang makatulog ng batang yan kahit kailan. Ang cute nga niya, You two really look alike. Ngumiti si Helena. Maraming salamat, Xander. Thank you for carrying her paakyat dito.
Thank you sa pagdala sa amin dito sa Isla Catalina. Thank you sa lahat. Bakit parang namamaalam ka naman? Ano ka ba? Wala lang yun. Isa pa, I'm just doing things that can make me happy. And you always make me happy, Helena. And again, she was stunned and speechless habang nakatingin sa mga nakakalunod na mata ng makisig na binatang ngayon ay nasa harapan niya. Nahakbang paatros si Helena nang unti-unting lumalapit si Xander sa kinatatayuan niya. Nanlamig ang mga kamay niya. Kinabahan siya. Bakit siya lumalapit? Is he trying to corner me? Lena, he said almost whispering and catching his breath. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa ay halos maramdaman na nila ang hininga ng bawat isa. Hindi nakagalaw si Helena, parang siyang sinabuyan ng malamig na tubig na nakapagpa-estatwa sa kanya. Xander, she uttered. He pinned her against the wall at mas lalong inilapit ang mukha niya sa dalaga. Humahanggos niyang wika, hanggang sa napatikip na lang si Helena ng bibig niya saka siya bumahing ng pagkalakas-lakas. Namumula niyang tiningnan si Xander na mereng napapikit habang tawa ng tawa. Nahiya siya bigla. Nakakainis. That was epic. Bakit kailangan niya pa kasing mabahing? He chuckled. Ang cute mo humahing, Lena. Napatikip ang dalaga sa mukha niya. Ewan ko nga sa'yo. Anito sa malakas na boses. Nakakagising pala ng kapitbahay ang bahing mo no. Nakangising pang-aasar pa nito. Xander, isa pang asar mo. Pagbabante niya, tinaas na lang ng binata ang kanyang dalawang kamay na parang sumusuko na. Okay, fine, fine. I got to go out now nang makapagpahinga na kayo. Tomorrow is another day. Don't forget to wake up early, okay? Sleep well, Ms. De Guzman, nakangiti nitong sabi. Kinuha niya ang kamay ng dalaga. Ang lamig ng kamay mo. Parang nararamdaman mo para sa akin. Malamig din. Binawi ni Helena bigla ang kamay niya. Ano ka ba? Sige na, matulog ka na rin. Good night. Naiilang na saad niya. Ewan iya ba pero bigla siyang nakaramdam ng pagkailang kay Xander. Xander just waved his goodbye sa kanya tinungo ang pintuan. Nakangiti pa niyang sinulyapan ulit si Helena sabay kaway-kaway pa nito. Ang gwapo ni Xander, Leon ang nasa isipan niya. Gwapo naman talaga si Xander sa totoo lang. He is cute, charming and sweet as well. Kung sana dalawa na lang ang puso niya nang hindi siya makasakit ng isa ay ginawa na niya. But that is impossible. Ang unfair naman sa isang tao na pipilin mo lang dahil ayaw mo silang masaktan kahit na ang totoo ay wala ka namang nararamdaman para sa kanila. Pagkatapos mag-shower ay nagbihis na ng pantulog ang dalaga. She blowed her hair dahil masama raw na natutulog na basa ang buhok. Ewan niya ba kung bakit naniniwala rin siya sa mga ganyang pamahiin na kapag matapos na maligo ay bawal daw matulog. Pero wala namang masama kung susundin niya. Isa pa, may blower naman at mas masarap matulog kapag tuyo na ang buhok. She rested on the same bed kung saan nakahiga ang anak niya. May mga beses talaga na nakikita niya si Timothy sa anak nila. Ano pa nga ba ang aasahan niya? He is the father. Alangan namang ibang mukha ang makita niya dito. Sinukli-sukli niya ang buho ni Tinsley. Medyo kulot ang dulo nito. May kantab ang buhok ni Tinsley sa kamanipis. Bagay na bagay ang buhok niya sa malaanghel niyang mukha. Itong batang ito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang isumpa ang nakaraan niya. Kasi, dahil sa nakaraang iyon ay naibigay sa kanya ang ganito kagandang biyaya. Kahit na hindi niya inaasahan. Daddy, Tinsley uttered while her eyes closed. Then, a tear fell down her cheeks. Narinig niyang biglang naibulalas ng kanyang anak. Mariin siyang napakagat ng niyang labi. Pinigilan niya ang kanyang emosyon. Sorry, anak, she uttered while her eyebrows curved. Hinahanap ng bata kahit sa panaginip niya ang daddy niya. How can she be this heartless to still keep it a secret from her own child? Ayaw niya itong saktan. Kahit na hindi nagsasabi at nagtatanong ang bata, nasa isipan niya pa rin ang daddy niya. Para namang pinipiga ang puso ni Helena. Thinking na kasakasama lang nila ang tatay nito, pero hindi nila magawang ipagtapat ang totoo. Ito na ba ang sign na dapat na niyang sabihin ang totoo sa anak niya? Mariin niyang pinunasan ang kanyang luha sa kaniyakap si Tinsley. Don't cry, baby. You'll know who your father is sooner. Sooner, anak.
I promise, bulong niya sa bata kahit na alam niya na hindi naman ito maririnig dahil tulog ito ng mahimbing. Maagang umuwi sina Helena sa city. May trabaho pa kasi silang naiwan kaya kailangan nilang makarating ng city before 8 in the morning dahil iyon ang official opening hours ng branch niya. Did you have a good sleep? Tanong ni Xander sa kanya habang nagmamaneho ito. Simpleng umiwas ng kanyang tingin ang dalaga. Ang totoo ay hindi siya nakatulog agad kagabi kakaisip. Pinag-iispan niya kasi ng mabuti ang magiging desisyon niya kung sakali man na ipagtapat na niya kay Tinsley ang totoo. For sure naman ay matutuwa ang bata. Paniguradong abot tenga ang magiging ngiti ng anak niya, noong na mas malapit ito kay Timothy. I did. Diretsa niyang sagot. But her eyes don't lie. Halata kasi na medyo nangangitim ang ilalim ng kanyang mga mata. I see. Simpleng sagot na lang ng binata sa katinoon ng atensyon sa pagmamaneho ng sasakyan. Hindi siya kumbinsido sa sagot ng dalaga pero ayaw na niyang ipahalata na nagdududa siya. As usual ay busy si Tinsley sa pagdutdot ng kanyang tablet habang nakasaksak ng earphone sa tenga niya. Mahaba-haba na naman kasi ang magiging biyahe nila kaya para iwas bored ay nagawa niya pang mag-tablet. Bukas ang bintana ng kotse at patay ang aircon. Mas gusto kasi ni Helena na ganun kapag bumabiyahe sila. At least preskong hangin ang malalanghap nila. You think, makakabalik pa kaya tayo ulit dito? Tanong ng dalaga. Depende kung gusto mo. Isa pa, hindi ako babalik dito nang hindi ikaw ang kasama ko, saad ni Xander. At bakit, ha? Tinatanong pa ba yun? Sa ikaw ang gusto ko, madidiktahan ko ba naman ang puso ko ngayon? Magmaneho ka na nga lang. Nauutol na sagot ni Helena. Xander is a good catch. Sayang kung sa maling tao ito mapupunta. Kung sana lang talaga, kung pwede lang sana niyang diktahan ang puso niya. Pero tama si Xander, hindi pwedeng diktahan ang puso natin na magmahal ng iba. Maaga pa nang makarating sina Helena sa opisina. Doon na lang niya muna inuwi ang anak niya para naman diretsyo na. Hustle pa kasi kung dadaan pa sila sa bahay. Although medyo pagod silang dalawa sa biyahe ay hindi pa rin naubusan ng energy ang bata. Nilabas pa nga nito ang mga laruan niya samantalang si Helena ay busy sa pagbibilang ng stocks niya at sa pag-aasikaso ng lahat ng mga na-miss niyang trabaho sa 2 araw na wala siya. In fairness, nakatulong naman kahit paano ang pagliliwaliw nila ng 2 araw dahil mukhang nakapag-unwind naman sila at isa pa, masaya si Tinsley. Leon ang mahalaga. Mabuti na lang talaga at hanggang dito ay inihatid sila ni Xander. Well, maganda naman kasi ang office ni Helena, it's spacious at parang bahay na rin since dito nakaimbak ang lahat ng stocks nila. May kwarto din at mini kitchen. Kaya for sure, kahit mapagod pa si Tinsley ay makakapagpahinga ito. Hindi napansin ni Helena ang pagpasok ng isang binata sa loob ng opisina niya. May dala itong pagkain na nakalagay pa sa basket. Mukhang lutong bahay iyon. Good morning. Bati nito. Napaangat ng tingin niya si Helena at talagang napahinto siya sa ginagawa niya. Seryoso pa naman ang kanyang mukha. Para siyang mata-ray na tigreng nagtatago sa likod ng isang maamong hitsura. When she looked up to see who her visitor is, hindi niya alam kung ngingiti siya o magagalit. It was Timothy. He still looks pale and weak. Mukhang kagagaling lang sa sakit. Gusto niyang matuwa kasi hindi siya nakalimutan ng binata pero sa kabilang banda, inis rin siya dahil lumabas-labas agad ito kahit nakagagaling niya lang sa lagnat. Hindi ba talaga siya makapaghintay na gumaling ng tuluyan at bumalik ang dati niyang lakas? Napakakulit rin talaga nito. Napaangat ng kilay si Helena at pinag-aralan ang ekspresyon ng mukha ng binata. Nakangiti ito but it wasn't that pure. Halatang may iniinda. Why are you here? Sagot niya sa kadam ako ang tingin niya sa basket na pinatong nito sa lamesa. Naupo si Timothy sa kapilit na clean arrow ang bar sa kanyang lalamunan. Well, the thing is, na-miss ko kasi kayo ni Tinsley. Pagdadahilan niya naman which is true. Ang araw lang iyon kung tutuusin pero ang pagkamis niya sa dalaga ay hindi niya masukat. Lalo na sa anak niyang si Tinsley. Para sa kanya ay ninakaw ang 2 araw na dapat sana ay magkakasama sila. Ninakaw iyon ni Xander. Yes, I know. Pero kagagaling mo lang sa sakit, Tim. Look at you. Mapatla ka pa, oh. Are you really sure that you're okay?
Nag-aalalang tanong niya rito habang seryoso na nakatingin sa kanyang mga mata. Basta nanadyan ka. Basta nakikita at naaabot ka ng mga mata ko, okay ako. I am very much okay whenever you are around, Helena. Dear diretso nitong saad. Nagulat na lang ang dalaga nang bigla siyang halikan ng binata ng sobrang higpit. Tim, she uttered while stuttering, let me hug you like this, please. I missed you so much. I feel recharged whenever you are around. Hindi na nakaangal pa ang dalaga. Kahit na medyo nagitla siya doon ay naiintindihan niya naman kung bakit ganun na lang kahigpit ang mga yakap ni Tim sa kanya. Kahit na medyo nailang siya ay hinalikan niya ito pabalik sa pamamagitan ng pagpulupot niya ng kanyang braso sa mga bisig nito. Tinapik-tapik niya pa iyon na parang sinasabi na nandito na siya at hindi na aalis pa. It feels like an assurance. Napahiwalay na lang bigla silang dalawa sa pagyayakapan nila nang biglang nagtatalon si Tinsley palabas ng maliit nilang kwarto ng mommy niya. Nagsisigaw ito at halatang takot na takot. Tandang padamdam. Mommy, help! Paulit-ulit na sinisigaw nito. Napatikip na nga ng kani-kanilang mga tenga ang dalawa dahil sa tinis ng boses ni Tinsley ay nakadulot iyon ng matinding sakit sa tenga. Parang mabibiyak yata ang eardrums nila Timothy at Helena sa sigaw niya. Nataranta namang patakbo siyang pinuntahan ng binata sa kamaagap na hinawakan ang magkabilang balikat nito. He looked at his daughter straight in her eyes. Tinsley, what happened? Nag-aalala niyang tanong. Tinsley keeps on panting. Hingal na hingal ito na para bang hinabol siya ng sampung maligno. Namimulag pa ang mga mata niya. There is a big cockroach inside that freaking room. Tandang padamdam panipik. Hysterical na sigaw nito. Bagsak naman ang balikat ni Helena nang marinig niya ang sinabi ng anak niya. For real. Leon lang ang dahilan kung bakit halos mamatay miti na ito kakasigaw. Sweetie naman. Akala na namin kung napano ka na. Anito habang sapok ang kanyang ulo. But mommy, that isn't just a small thing. We need to call out a pest exterminator. Oh my gosh, can't even bear to be with these ugly creatures. Napahilot sa sentido niya ang dalaga. Saan ba nagmana sa kartihan niya ang anak niya? Hindi naman ito ganoon Kay Bea kaya, madalas silang magkasama. For sure, nahawa na dito ang anak niya. Tinsley, stop overreacting. Your Tito Timothy can exterminate that. Isang tsinelas lang ang katapat niyan. Masyado ka namang maarte. Ewan ko ba saan ka natuto ng ganyan. Pangaral ng mommy niya. Tito, can you kill that pest for me? I am afraid to play alone now. I guess, that cockroach will call its friends to entrap me. Tinsley, they won't think that way. They are just pests. Don't worry, I'll kill that cockroach when I see one. Is it okay with you? Napahinga ng maluwag ang bata. Okay, don't ever forget. Pagpapaalala pa nito. Nang pasukin ni Timothy ang kwarto ay wala naman siyang nakitang ipis. For sure ay maging ang ipis ay nataranta na rin sa sigaw ni Tinsley at nagtago na agad sa kanilang lungga. Nagkunwari na lang siyang may pinatay na ipis gamit ang sapatos niya na malakas niyang hinampas sa sahig. You bad cockroach. Kunwaring sigaw ng binata saka pinaghahampas ang sahig. Finally, you are a dead meat now. Pagkalabas ni Timothy ay nagkunwari siyang itinapon ang patay na ipis sa basurahan. You are now safe, baby, wika niya sa bata. Sa tuwa nito ay napayakap ito sa kanyang baywang. Yehey, you are really the best tito. I wish you were my daddy. Nakangiti niyang sinabi. Mabilis na nagkatinginan sina Helena at Timothy sabay press nila pareho ng mga labi nila. Simple na lang nilang nginitian ang isa't isa at nagkunwari na wala lang. Pero deep inside, pareho nilang pinuproblema ang bagay na iyon. Hindi pa nila alam kung paano, kailan, at kung saan nila sasabihin ang totoo sa anak nila. Lalo pa ngayon na madalas na kung magparinig ang bata tungkol sa daddy niya kahit sa panaginip. Binasag ni Helena ang katahimikan. She opened the basket na dala ni Timothy saka inilabas ang mga laman nito. Ang isang box ay may lamang main course. Samantalang ang malilit naman na mga box ay may lamang mga side dishes. Meron ding dessert. This is just so sweet.
Noon, ang kakambal niya lang ang dinadalhan ni Timothy ng pagkain samantalang ngayon ay siya na. Parang panaginip. Hindi naman niya hiniling na mamatay ang ate niya. Hindi naman niya hiniling na siya ang pumalit sa pwesto nito kaya hindi naman siguro siya dapat na mag-guilty. Wala namang may gusto sa mga nangyari. Lahat lang din naman sila ay nawalan. Siguro nga, panahon na. Siguro nga, ito na ang tamang oras para tuluyan na niyang tanggapin ang lahat. Oras para tanggapin na niya si Timothy bilang ama ng anak niya. Baka ito na ang pagkakataong hinihintay niya na dapat ay masabi na nila kay Tinsley ang lahat. Look, Tinsley, Tito Tim brought you something to eat, masiglang wika niya. Wow, I love foods. Takam na anito. Tino you do. Pero syempre, para yan sa inyo ng mami mo. Napakunot ng noo si Tinsley na para bang may nasi-sense siyang something kay Tim. Do you like my mom? Kuryoso nitong tanong. Napatayo si Helena mula sa pagkakapako ng puwete niya sa upuan. She has been sitting for almost an hour now at napatayo lang siya dahil sa sinabi ng anak niya na hindi niya inaasahan. Napakapabigla si Tim nang isasagot niya. Binalingan niya ng tingin si Helena. Tingin na nagtatanong kung ano ba ang dapat niyang isagot. Ano nga ba ang dapat niyang sabihin? Aamin na ba siya sa bata na gusto niya ang mommy nito? Hindi siya handa sa magiging reaksyon ng anak niya. What if I'll do, Tinsley? Kunot noo niyang tanong. Kinakabahan siya habang hinihintay ang sagot ng anak niya. It would be fine for me, of course. If ever my mom likes you too. Diretsa at walang patumpik-tampak nitong sagot. Really? Can you ask her instead if she likes me? Nakangising tanong ng binata. Timothy, ano ka ba? Suway ni Helena habang nakapamewang. Joke lang. Tinsley, let's play inside. Since your mom is still busy with her work. Can we? Tumanggaw-tango naman ang bata. Kalaro na naman niya ang Tito Timothy niya. Namiss niya ito. Madalas na kasi niya itong nakakasama. Mabuti na lang at nariyan si Carlo para umalalay sa mall. Hindi niya kailangang maglagi doon ng 24/7 dahil masi-stress lang siya kay Elaine. Naiwan si Helena sa kanyang office tatball sa labas. She decided to scroll on her phone for a while. Hindi niya pa nga pala nasasabi kay Bea na nakauwi na sila. For sure ay magmamadali yung magpunta sa opisina niya kapag nalaman niya na nandito na sila tapos ay dadalhin na naman niya si Tinsley sa galaan. Kaya nasasanay ng gumala ang bata, habang pa-scroll-scroll lang siya sa social media ay nahadjap niya ang account ni Elaine. Friends pala sila nito. Hindi niya maalala. She may be her friend a long time ago at hindi na niya mamemorya. Tutal, hindi naman lahat ng friends mo sa social media ay kilala mo. Pinag-aralan niyang mabuti ang mukha ni Elaine. She's pretty no, gorgeous. Ang hot nito. Mukhang signature na niya ang lipstick niyang pula. Hindi niya napigil ang bukad Karen ang photos nito. Wala siyang photos na pangit. Why does she look perfect? Hindi ba siya dumaan sa pagkabata? Lahat ng mga photos niya ay magaganda, para siyang model. Her look is fierce and bold. Now, hindi siya magtataka kung bakit nito nagawang maakit si Timothy. Inis niyang pinatay ang cellphone niya. Naiirita siya habang iniisip ang mga pinaggagawa nila Timothy at Elaine. Hanggang ngayon ay malinaw pa ang lahat sa alaala niya. Hindi niya iyon makakalimutan. Nandyan pa rin ang kirot. Akala niya ay wala lang iyon sa kanya. But now, she's jealous. Her phone beep dahilan para umilo ito. Dam ako doon ang tingin ni Helena habang nakakunot ang noo. Dahan-dahan niya itong dinampot. Sino naman kaya ang nag-text sa kanya? From an unregistered number, hello, dear. This is Elaine. I think we need to talk about some things that we need to sort out. I will be waiting at the cafe. Be there at 6 in the evening. Leon ang nakasulat sa mensahe. Hindi maipaliwanag ni Helena pero kinabahan siya sa message na yun. Hindi naman sila close ni Elaine pero bakit ito nag-text na para bang may kailangan at dapat silang pag-usapan? Pupuntahan niya ba ito? Papatulan niya ba ang message nito? Kagat-kagat niya ang kanyang labi at nag-type ng reply. Okay, she responded. Bahala na. Wala naman sigurong mawawala, hindi ba? Isa pa, mukhang mainit ang dugo sa kanya ni Elaine. Ang sabi nga sa kasabilhan, keep your friends close, but keep your enemies closer.
Si Timothy pa mismo ang naghatid sa mag-ina sa bahay nila. Helena asked him a favor if he could stay para may makasama si Tinsley na kalaro bukod sa lolo at lola nito at hindi naman yumangal si Timothy. He willingly stayed. Napapabilib talaga niya si Helena sa patience nito sa anak nila. Imagine, ngayon lang sila nagkakilala. Nakikita niya talaga kay Timothy ang attachment nito sa anak nilang si Tinsley. He really want to spend his time with her. Tim, thank you for staying. Uuwi rin ako. Mabilis lang ako. I just need to meet a client, medyo nauutol niya pang sabi. Hindi naman kasi siya sanay na magsinungaling. Nagsimula lang siyang magsinungaling kay Tinsley. Sa mismong anak niya pa. Nag-drive si Helena papunta sa B-Cafe. She entered with confidence as her eyes roam around the area looking for Elaine. As usual, nang makita niya ito ay naka-lipstick ito ng pulang-pula. As for her outfit, ayaw nang magsabi pa ng marami ni Helena dahil masyado itong revealing. Hindi ba siya kinakabag sa suot niya? Wika ni Helena sa isipan nang makita ang suot na damit ni Elaine. She sat her down in front of Elaine while giving her a serious look. So, what is it that you want us to talk about? Spill. I don't want to waste my time. Diretsang saad ni Helena. Elaine smirked and took a sip on her cappuccino coffee. She savored its sweetness sa katiningnan ng mata sa mata si Helena. Don't be in a hurry, Ms. De Guzman. I don't want to hurt you that fast. Sa tono ng pananalita nito ay mukhang kunutuban na si Helena. Mukhang hindi maganda ang magiging epekto ng pakikipag-usap niya ngayon kay Elaine. But her curiosity is killing her. She needs to stay. She needs to hear her speak. Sa mga titig pa lang sa kanya ni Elaine ay para na itong isang demonyo na nagtatago sa katawan ng isang santa. Hindi niya mabasa ang iniisip nito pero hindi maganda ang kutob niya. Elaine looks decent and fine. Pero for sure, may tinatago itong kasamaan ng ugali. Unang pagkikita pa lang nila ay tinarayan na agad siya nito. Isa lang ang sigurado si Helena ngayon. Mukhang kailangan niyang maging maingat. I know that you are professional, Ms. De Guzman. But the thing that I want to tell you is beyond that. Napataas agad ng kilay si Helena. So, you are saying that this isn't about any business? May panunuyan niyang tanong. Sabihin na natin na oo. But I guess, this person is your business. He is both our business. Nanindig agad ang balahibo ni Helena. So, this damn woman right here is referring to a guy. At wala namang ibang lalaki na may koneksyon sa kanilang dalawa kundi si Timothy. Hindi pwedeng iba ang ibig nitong sabihin. Can you get things straight to the point? Inaaksaya mo ang oras ko. Medyo mataas na tono na pagkakasabi ni Helena. Elaine chuckled na tila ba nakikipaglaro lang siya sa dalaga. Nag-iinit na ang dugo sa kanya ni Helena. Kung pwede niya lang itong higitin sa kwelyo at pagbali-balan ang buto ay ginawa na niya. What is she thinking? Wala ba siyang magawang matino sa buhay iya? Oh, relax ka lang naman, Helena. Hindi ko alam na ganyan ka pala kaatat. No wonder, nalipat agad sa iyo ang atensyon ni Timothy, Siguro minadali mo no. You took advantage of the fact that his ex-girlfriend is your twin sister. Silly, how desperate can you get? Naningkit ang mga mata ni Helena. She clenched her fist under the table. Babae siya, pero parang gusto niyang manuntok at magpaputok ng labi ngayon. I thought we are being professional here, Elaine. Bakit ang bitter mo naman yata? Can't you accept the fact na tinapon ka na lang niya na parang basura because I came? Ang kaniinang mga ngisi ni Elaine ay napalitan ng itim na aura na tila nakapalibot sa kanyang mga mukha. Malalim ang mga mata nito na nakatitig ng masama sa dalaga. Nanginginig ang mga lamay niya habang hawak ng mahigpit ang cup ng kanyang kape. Gusto niya itong ibuhos sa pagmumukha ni Helena pero hindi niya magawa. Pilit siyang pinipigilan ng isip niya. Ikinubli niya ang kanyang totoong nararamdaman sa isang sarkastikong ngiti. She smiled as wide as she can na para bang gusto niyang minsalto si Helena. You sure? Then why did he sleep with me? Alam mo, ang mga mabulaklak na mga salitang binabato niya sa iyo, ungol sa kama ang kapalit noon kapag ako na ang kasama niya. Hindi mo ba naisip if we really stopped seeing each other? Oh, come on.
Akala ko ba matalino ka? Hindi mo pa rin ba talaga kilala si Timothy? In fairness, napapabilib niya ako. Ang galing niya pa rin sa kama kahit na nandyan ka na, sarkastiko nitong sinabi habang nakangiti ng pilit sa dalaga. Itinago ni Helena sa ilalim ng lamesa ang nanginginig niyang mga kamay. Gusto niyang manampal. Pilit niyang pinigilan ang pangangilad ng mabgaluhan niya. Para siyang tinutusok ng kutsilyo sa kanyang dibdib ng paulit-ulit. Napakasakit. Anytime, pakiramdam niya ay babagsak ang mga luha niya. Elaine smirked. Ano, Helena? Hindi ka makasagot, ano? But instead of fighting back, she held back her tears saka siya huminga ng malalim. Tapos ka na. Kung sa bagay. Pangkama ka lang kasi, Elaine. Okay lang sa'yo na iiputan ka sa ulo pero at the end of the day, sa akin pa rin ang bagsak ni Timothy. Pang-insulto nito dahilan para mapatayo si Elaine. Nagngingit-ngit ito sa galit. Para siyang sasakmal ng tao. How dare you? Sigaw niya. Nagulat ang iba pang mga diners ng kafe at napatingin sa direksyon nila. Nakangiti si Helena dahil nagawa niyang map icon si Elaine. Bakas sa mata nito ang panggagalaiti. Ang mga eyeballs niya ay para nang luluwa sa galit. Nakakuyom rin ang kanyang palad. Ano, you invited me over para mag-eskandalo ka lang dito. Is this how low you can be? Dinag ni Helena ang manggilan-ngilang bulong-bulungan. Pero hindi niya ito pinansin. She called herself up. Kapag nagpatalo at nagpadala siya sa galit, talo siya. Siya ang magmumukhang walang pinag-aralan. Nakita niya ang pagdampot ni Elaine ng kape nito. That was quick at mukhang alam na niya ang gagawin nito. Ang ginawa niya ay inunahan niya ito at mabilis na dinampot ang malamig na tubig sa kanyang baso. Mabilis niya yung sinaboy sa pagmumukha ni Elaine bago pa man ito maitapon sa kanya ang kape nito. Aba, plano niya pa akong sabuyan ng mainit na kape. Is she out of her mind? Akala niya ay mauunahan niya ako never. Napasinghap si Elaine dahil sa lamig ng tubig. Puno pa ito ng ice cubes at talagang malamig iyon kapag dumampi sa balat. Oh, my gosh! Nanginginig sa galit na sigaw nito habang natataranta. Madali naman siyang nilapitan ng crew para tuluyan at bigyan ng tissue. Get off me! I don't need your help. I don't need any one of you. Sigaw niya sa mga ito.